Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Unang live stream sa mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Simula na. Dating Maintenance Division Head ng DPWH Mima Ropa naghain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan. Department of Education posibleng mag-hire ng 30,000 mga guro sa susunod na taon. Sa MBC TV correspondents, higit 500,000 pisong halaga ng ilegal na droga nasamsam sa 2 high-value target sa Davao City. Sa MBC TV Sports, Petrogas muling nagkampiyon sa PVL Reinforced Conference. At sa Showbiz Battle, Homecoming Parade ni Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo sa Maynila at Pasay City. Aarangkada na. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Halos 3 buwan mula nang itatag ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, umarangkada na kaninang umaga ang kauna-unahang live stream hearing ng komisyon. At ang unang sumalang sa pagdinig si Laguna 4th District Congressman Benji Agaraw Jr. na di umano'y tumanggap ng regalong exotic bulldog at milyon-milyong piso mula sa mga diskaya. Ang mga pinakahuling balita mula sa ICI tinutukan live ni Giselle Ricafort. Giselle? Isinapubliko na ng Independent Commission for Infrastructure yung kanilang pagdinig kaugnay ng anomalya sa mga proyekto sa flood control. Tinabla ng komisyon yung hiling na executive session ni Laguna 4th District Representative Benji Agaraw na buena mano na sumalang sa live streaming. Itinanggi niya na tumanggap siya ng 9 milyong piso mula sa mga diskaya na hindi umano niya personal nakakilala. Sa tanong ni Chairman Andy Reyes kung posible ba na advance yung nabanggit na halaga noong eleksyon, idiniin ni Agaraw na wala siyang gantong kakayahan at hindi niya alam yung motibo ng diskaya couple sa pagdadawit sa kanya sa anomalya sa flood control. Wala pa raw siya sa pwesto sa panahong binabanggit ng mga kontratista ng pamahalaan. Pinabulaanan din niya na tumanggap siya ng regalong exotic na bulldog at sinabing wala siyang hilig dito dahil malaway daw at first love niya yung German Shepherd. Sa pagtatanong naman ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin, sinabi ni Agaraw na pinag-aaralan ng kanyang pamilya at abogado yung pagkakaso sa mga diskaya dahil sa tinawag niyang paglapastangan sa kanyang pagkatao at reputasyon. Pakinggan natin. Hindi kayo magbigay sa amin ng phone records saka messages ng cellphone ninyo para ma-verify namin. Your Honor, ang hindi po kasi ang cellphone ko po ay 2 lang po eh. Yung pong bago kong cellphone, sa Viber lang po namin sa partido at saka po sa CA. Ito po lang ang aking cellphone. May mga ibang detalye po ito na hindi ko po pwedeng baka po magalit ang asawa ko. Kaya po. Opo. Kaya ayaw namin ng live streaming, naririnig ng mga tao tungkol sa asawa. But tiyatanong ko lang if you're... Giselle? Miss Kate, tumanggi naman si Agaraw na magbigay ng phone record sa Independent Commission sa pag-iit na baka magalit yung kanyang asawa dahil may mga laman daw ito na walang kinalaman sa mga aligasyon laban sa kanya. Sinakaya naman ito ni ICI Chairman Andy Reyes na nagsabing kaya ayaw ng komisyon na i-live stream yung kanilang mga pagdinig. Sa ngayon, nagpapatuloy yung live streaming ng hearing ng ICI at sa pagkakataong ito nakasalang naman yung mga opisyalis at kinatawan ng Land Bank of
of the Philippines. Ipinaliliwanag nila sa Independent Commission yung budget preparation process, fund allocation at mekanismo sa fund flow mula sa Budget Department patungo sa DPWH at mga kontratista na nakakuha ng kontrata sa nasyonal na pamahalaan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, nandiyan ka pa ba? Alright, mukhang bumitaw na si Giselle, pero binabantayan na po niya ng masusi po at malaliman ang kauna-unahang live stream po ng ICI. Nandiyan pa si Giselle. Giselle, meron lang tayong karagdagang katanungan. Miss Kay? Go ahead, Miss Kay. Yes, oo, Giselle. Kasi nabanggit mo kanina na kaya ayaw magbigay ng very confidential information itong sumala ngayon si Laguna 4th District Congressman Benji Agaraw Jr., mga cellphone numbers, yung mga ganong detalye. Ito ba yung basihan kung kaya't hindi na pagbigyan sa mag-executive session si Congressman Agaraw Jr. At pangalawang tanong, Giselle, bakit may nababanggit yung ICI nung mga nakaraang araw na may mga possible resource persons, whether they be congressmen, lawmakers, mga contractors, na mapagbibigyan sila if they choose na mag-executive session o hindi? Ano ba yung basihan ng ICI dyan, Giselle? Correct, Ms. Kay, doon sa live streaming guidelines na inilabas ng Independent Commission, kabilang doon sa tinutukoy nila na batayan sa pagbibigay ng executive session sa mga ipinatatawag nilang resource person. Una, kung iyan ay national security concern, kung makakaapekto doon sa isinasagawang investigasyon una ng ICI at ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan, at ikalawa, kung meron silang sensitibong mga impormasyon na gustong banggitin sa komisyon at kung meron silang banta sa buhay at seguridad. Na unang inilabas na advisory, Ms. Kay, ng Independent Commission kanina na humihiling ng executive session itong si Congressman Agaraw Jr., gayon din itong mga kinatawan at opisyales ng Land Bank, pero hindi yan pinagbigyan ng ICI. Ngayon, humihiling yung mga mamamahayag ng maikling press conference doon sa mga commissioner ng Independent Commission mamayang hapon para nga i-wrap up yung kabuuan ng kauna-unahan nila na live streaming sa mga pagdinig, at para malaan na rin natin yung kanilang mga batayan kung bakit hindi pinagbigyan itong kahilingan na live streaming noong kanilang ipinatawag na resource person, Ms. Kay. Giselle, siguro last question on my part na lang. After si Laguna 4th District Congressman Agaraw Jr., sino pa ang nakapila o nakaschedule na sasalang sa hearing ng ICI, Giselle? Bukod kay Congressman Agaraw, Ms. Kay, ay inaantabayanan din na haharap sa Independent Commission si Presidential son, Congressman Sandro Marcos. Gayon din si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, pero wala pang eksaktong petsa na binabanggit yung komisyon kung kailan haharap yung dalawang nabanggit na kongresista, kasama din si Eric Yap o yung kinatawan ng Benguet Loan District, Ms. Kay. Ito'y kasunod, itong isinagawang live streaming ng Independent Commission, kasunod ito noong lumakas palalo na ingay at pamumuna ng taong bayan sa ICI na ilang linggo nga matapos ilabas yung kanilang live streaming guidelines, ay sunod-sunod naman sa ikatlo o sa tatlong magkakasunod na araw ay puro executive session yung hiniling ng tatlong kongresista na ipinatawag ng komisyon. Alright, maraming salamat, Giselle Ricafort. Mula dito sa ICI sa Taguig-City, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort.
Tiniyak naman ng palasyo sa publiko na nagsisimula pa lamang ang mga kasuhan laban sa mga tiwaling opisyal na sangkot sa flood control scandal at inaasahang mapapabilang na rito ang mga big fish sa mga susunod na buwan. Paalala ng Malacanang, kailangan din nilang isaalang-alang ang due process. Sa gayon ay walang makatakas mula sa batas. Narito ang ulat ni Jackie Resyo. Ramdam ng Malacanang ang hinaing at galit ng taong bayan sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno na hindi pa rin napananagot at nakakasuhan. Ito ay kasunod ng mga kilos protesta kontra korupsyon na noong linggo at planong ikatlupang trilyon peso March kapag wala pa rin big fish na nakakasuhan. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, tiniyak naman ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez sa publiko na nagpapatuloy ang investigasyon at madaragdagan pa ang mga makakasuhan sa mga susunod na araw. Ayon kay Gomez, makakasuhan na rin ang mga tinaguriang big fish o ang mga nasa likod ng korupsyon sa maanumalyang flood control projects at pasimula pa lamang anya ang naging kaso laban sa mga opisyal na nasa likod ng Oriental Mindoro flood control anomaly at sa mga pinaarestong kongresista. Tandaan natin, isang kaso pa lang to, lakay, no, sa Oriental Mindoro. Marami pang sasampa in the next few days. At sigurado ako kasama na dyan yung mga big fishes. Itong huling kasong sinampa, may isang malaking balyena na tayong kinasuhan, si Rex Saldico, no? So marami pa sa darating na araw bago magpasko. Dagdag ni Gomez na iintindihan nilang naiinip na ang sambayan ng Pilipino dahil sa tagal umano ng proseso ng pagpapakulong sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Pero paalala pa rin ng kalihim na mayroong due process sa pagsasampa ng kaso lalo na sa Ombudsman at Sandigan Bayan na kailangang sundin para hindi maabsuwelto ang mga sangkot dahil lamang sa technicality. Pero sinasabi lang natin na medyo kailangan pa rin natin i-observe yung due process at huwag tayo nagmamadali para hindi naman masayang itong mga kaso na ito, ma-dismiss on technicality at itong mga nagnakaw will go scot-free, no? Sa ngayon, ang ombudsman natin confident na makakapag-file na tayo ng kaso laban sa mga malalaking itong mga big fish nga, ano? Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resyo ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, not guilty sa kasong Grafan Tugon na sa Sandigan Bayan ni dating DPWH Mimaropa Maintenance Division Head Juliet Calvo na itinuturong sangkot sa manumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Ang mga detalye ay babalita live ni Val Gonzales. Val. Ms. Karen, naghain ng not guilty plea ang akusadong si Juliet Calvo, nakabilang sa siyam na opisyal ng DPWH Region 4B na nakakulong dahil sa kasong graft sa 5th Division ng Sandigan Bayan. Bago ito, ipinag-utos ni Sandigan Bayan 5th Division Chairman Justice Zaldi Trespeses na tanggalan ng poses ang akusado. Humarap ang akusadong si Calvo sa Sandigan Bayan kasamang kanyang legal counsel na si Attorney Juanito Lim na siya ring tumatayong abogado ng 7 pang mga akusado na una nang nabasa ng sakdal nung nakalipas na November 27. Taon na nang itinakda ng 5th Division ng Sandigan Bayan ang pre-trial hearing sa kasong graft sa darating na January 19 at 26 ng susunod ng taon. Samantala, Ms. Karen, 1:30 naman ngayong hapon ang nakatagdang arraignment sa Sandigan Bayan 6th Division para sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents ng lahat ng mga nakakulong na mga akusado. Ang kaso ng siyam na mga akusado ay may kinalaman sa manumalyang 289.5 milyong pisong flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Walang piyansang kasong ito kaya't nananatili sa kulungan ang lahat ng siyam na akusado. Nananatili namang at large at nakakalaya pa si dating Bicol Party List Congressman Zaldico. Gayon din ang iba pang mga board of directors at mga opisyal ng SunWest Corporation na pagmamayari ng nakakatakas pa rin mambabatas. Mula rito sa Sandigan Bayan sa Quezon City, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales.
Dangerous President umano kung maituturing ang 60 araw na suspensyon na ipinataw sa kanya ng Kamara ayon mismo kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Posible anyang gamitin ang resulta ng kanyang ethics case para patahimikin ang iba pang mga mambabatas na magtatangkang sumalungat sa administrasyon. Ang balitang yan sa pagtutok ni Milky Rigunan. Naniniwala si Representative Kiko Barzaga ng 4th District ng Cavite magiging simula ng mapanganib na president ang ginawang pagsuspindi sa kanya ng Kamara. Ayon kay Barzaga, ito ang magiging basihan sa mga darating pang ethics complaint na may kaugnayan sa online expression. Sabi ni Barzaga, magagamit ng gobyerno ang desisyon ng House Ethics Committee para patahimikin ang mga kritiko dahil majority ng Kongreso ay kakampi umano ng administrasyon. Dagdag ni Barzaga, mistulang inuna ng ilang kongresista sa majority ang pansariling interes sa politika salip na itaguyod ang integridad ng institusyon. Para kay Barzaga, kahit sabihin ng Kamara na unethical ang kanyang ginawa ay hindi naman ito itinuturing na kasinungalingan. Pinatawa ng 60-day suspension ng House Ethics Committee and Privileges si Barzaga dahil mga questionabling post nito sa social media at conduct unbecoming of a public official. Pero hindi pinakailaman ng komite ang usapin ng inciting to sedition dahil ipapaubaya ito sa korte kung saan may kinaharap ng kaso si Barzaga na isinampa laban sa kanya ng CIDG. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kumpiyansa si Education Secretary Sani Angara na sasapat ang 1 trillion pesos na pondong inilaan sa DepEd para sa karagdagang guro at non-teaching personnel sa mga paaralan sa bansa. Pinaplansya na rin daw ng ahensya ang mabilis na pagpapatayo ng aabot sa 60,000 classrooms sa tulong ng pribadong sektor. Magbabalita si Kyle Bulyas. Sa susunod na taon, posible nang mapunan ang nasa 30,000 kakulangan sa mga guro ng Department of Education. Yan ang ibinalita ni Secretary Sani Angara sa DZRH kasunod ng pag-aproba sa makasaysayang 2026 budget ng ahensya na aabot sa 1.044 trillion pesos. Bukod dito, sinabi ni Angara na dadagdagan din ang mga i-hire ng mga non-teaching personnel upang mabawasan na ang mga administrative tasks na sinasalo ng mga kaguruan. Ani malaking tulong ito upang mapagtuunan na ng pansin ng mga guro ang pagtuturo sa kanilang mga estudyante. Kaya ang kagandahan din ng kasalukuyang budget at yung darating na budget, marami tayong hinahire na tinatawag na admin officer at project officer sa mga eskwelahan. Para yung mga teacher, hindi na makafocus na sila sa trabaho nila. Jerry. Yung hindi na sila yung yung sa feeding program, pinag-uusapan natin. Sila yung sumusukat sa mga bata, sila ang tumitimbang sa mga bata. Minsan, isang buwan yan. Isang buwan yan. So, dapat may katulong sila dyan. At yan ang sinabi ni Pangulo. Samantala, isinasaayos na rin ng DepEd ang magiging partisipasyon ng private sector sa kampanya para tugunan ang kakulangan sa classroom. Ayon kay Angara, target nilang makapagpatayo ng hanggang sa 60,000 classroom sa ilalim ng public-private partnership. Paliwanag nito, bulto na ng mga silid-aralan ang ipapabid kung saan ang mga kontraktor na pasasalihin ay ang mga kontratistang gumagawa ng mga gusali at mga mall. Napatunayan na anya na sa ganitong uri ng kolaborasyon noong araw ay nakapagpatayo ng aabot sa 15,000 mga silid-aralan. Sa datos ng DepEd, aabot sa 165,000 na classrooms ang shortage ng ahensya kung saan pinakamarami dito sa Calabarzon, National Capital Region at Bangsamoro Region. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, muling bumalik sa tuktok ng PVL ang Petrogas matapos maipanalo ang Reinforced Conference sa isang 4-set victory laban sa Zeus Coffee. Dahil dito nakuha ng Angels ang kanilang ikatlong Reinforced Conference title at ika-4 na kampyonato sa liga. Narito si Matchpoint Millie Borja. Muling nakuha ng Petrogas ang korona ng PVL Reinforced Conference
matapos talunin ng Zeus Coffee in thrilling 4 sets para sa kanilang ikatlong titulo sa Import Lace Tournament. Ito rin ang kanilang ika-4 na PVL titles sa kabuuan at ang pinakamaraming kampyonato sa Reinforced Conference na nalampasan ng Kimline na may 2 korona. Nagsimula sa 3-2 ang Angels sa Pool B at pumasok bilang number 5 seed pagkatapos ng 2-round preliminaries. Kinailangan nilang depensahan ng Kimline sa quarterfinals at talunin ng Akari sa semifinals upang makarating sa finals. Bagamat napanalo ng Zeus Coffee ang unang set at halos makuha ang ikalawa, nakaalpas ang Petrogas sa 28-26 na panalo sa set 2 upang baguhin ang daloy ng laro. Umabati ang Angels sa huling set at tinapos ni Myla Pablo ang laban sa isang down the line kill para sa kampyonato. Dahil dito, nakuha ni Lindsey Van der Weide ang pagkilala bilang kauna-unahang import na may 2 PVL titles. Nanguna si Van der Weide na may 23 points at si Brooke Van Sickle na may 20 points. Nag-ambag din si MJ Phillips ng 17 points at si Myla Pablo ng 14 markers at 11 digs. Nakapagtala naman si rookie setter Jules Tolentino ng 20 excellent sets. Samantala sa ibang laro, nakuha naman ng Akari ang bronze matapos talunin ng PLDT sa isang 5-set match. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. PNP umapila sa publiko na makiisa sa investigasyon laban sa flood control scandal. Sa MBC TV Global, higit 1,000 casualties dahil sa ulan at baha na itala sa Timog Silangang Asya. At sa Showbiz Spotted, Carla Abellana ni-reveal na ang kanyang engagement sa non-showbiz boyfriend. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Hindi tali ang kamay ng gobyerno sa pagtugi sa akusadong nagtatago at hayagang tumatakas mula sa prosekusyon. Ayon sa isang eksperto, nakasaad mismo sa legal doctrine na hindi sila pwedeng umapela sa kanilang abogado sa Pilipinas at pwede pa ring ipadeport kahit permanenteng residente ng ibang bansa. Ang buong paliwanag alamin sa report ni Rovic Manuel. Maraming paraan ng gobyerno para mapauwi ang mga pinaaresto ng korte na nananatili sa ibang bansa. Ito ang sinabi ng isang law expert matapos na magtakda na ang Korte Suprema ng bagong panuntunan para ituring na fugitive from justice ang isang individual o pugante sa batas. Binibigyan din ito na ang isang pugante ay hindi lamang ang taong tumatakas sa batas matapos mahatulan, kundi pati na rin sa mga taong umalis matapos na sampahan ng kaso upang takasan ng prosekusyon. Sa panayam ng DZRH kay Atty. Domingo Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, sinabi nitong matagal nang nasa doktrina ang sinasabing fugitive misentitlement na kabilang sa panuntunan pero ngayon ay mas binigyan diin upang mas maipatupad ng mahigpit ng korte sa trial court sa bansa. Aniya sa ilalim ng doktrina, sinumang inaakusahan na ayaw umuwi ng Pilipinas para harapin ang kanyang kaso ay hindi ito maaaring makahingi ng apela o relief mula sa abogado nitong nasa Pilipinas. Ang rule noon at ganun ang rule hanggang ngayon. I-reiterate lang itong pinakabagong decision ng Supreme Court. So, they cannot run to the court at the same time, hide from the court kung pagdating naman sa warrant of arrest o yung pananagutan niya sa korte. Dagdag pa ni Cayosa, sa kaso naman ni Atty. Harry Roque, mukhang pag-iwas umano sa kaso ang game plan nito at sinasamantala ang bagalan justice system sa Pilipinas. Habang sa kaso naman ni dating Congressman Zaldico na nakakuha na ng permanent residency sa ibang bansa dahil umalis ito ng Pilipinas nang wala pa siyang kaso, ay may paraan pa rin ng gobyerno upang siya ay mapa-aresto at ipa-deport. Kung gustuhin ng gobyerno, marami pang ibang mga basehan para i-request ang Portugal na arestuhin siya at ibalik sa Pilipinas. Diyan ho Interpol. Sa ating pagkaalam, yung Portugal, kagaya ng Pilipinas, miyembro ng Interpol. Isa rin aniyang paraan upang mapauwi ang mga pugante ay ang pinirmahang kasunduan ng mga bansa ukol sa pagsugpo sa korupsyon. Kagaya din ng Portugal, signatory ho tayo dun sa tinatawag na Merida Convention, yung United Nations Convention Against Corruption. 2003 pa po yan. So dun sa international treaty na yan,
halos lahat ho ng bansa sa mundo, 192 pumirma na dyan. Aahanin na lang ata hindi pumirma. Magtutulungan ang mga bansa, tugpuin yung korupsyon. Binigyan din ni Cayosa ang kahalagaan ng pagharap sa kaso ng sino mang inakusahan at hindi na magtago at maideklara pang pugante sa batas dahil maraming paraan ng gobyerno para mapauwi ang mga ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos ang serye ng rally sa iba't ibang bahagi ng bansa kontra korupsyon, tutok na ngayon ang kapulisan sa seguridad para sa holiday season. Pero ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., naka-heightened alert pa rin ang hanay para sa seguridad ng papalapit na Kapaskuhan. Inatasan ni Nartates sa mga commander sa urban areas at tourist spots na magpatupad ng kaukulang security measures at magulat ng posibleng adjustments. Gayon din, puspusan na ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa Land Transportation Office at LTFRB para sa inaasahang mga magdadagsapa ng mga biyahero sa mga terminal. Patuloy pa rin ang makulimlim na panahon hanggang sa tsansa ng pagulan sa ilang bahagi ng bansa dulot ng Amihan at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Dito sa Luzon, bahagi ng Batanes at Babuyan Islands ang makararanas ng mahinang pagulan at maulap na panahon dulot ng amihan. Habang dito naman sa Metro Manila at malaking bahagi pa ng Luzon ay asahan ng maalinsangan ngayong tanghali, ngunit may tsansa pa rin ng localized thunderstorms pagdating naman ng hapon o gabi. Ganito rin ang magiging panahon sa buong Visayas, ngunit sa buong Mindanao ay asahan na makararanas ng pag-ulan dulot naman ng ITCZ. Samantala mataas na ang tsansa na maging isang bagyo ang binabantayang low pressure area sa bahagi ng Eastern Visayas at inaasahang papasok ng PAR ngayong linggo. Kung ito ay maging isang bagyo, papangalanan nitong Wilma na ayon sa Pag-asa ay maaaring maglandfall sa Eastern Visayas o Caraga Region. Isa na siguro sa basehan ng pagiging matalino ay ang talas ng ating memorya, ang makakabisa ng mga eksaktong petsa ng kaarawan at maging ang mga bagay na first time nating maranasan tulad ng ma-fall in love. Pero alam nyo bang may hayop rin na tulad natin ay hirap ding maka-forget? Alamin na this, ano nga bang hayop ang may matalas na memorya at hindi nakalilimot? Likas na may matalas na memorya ang mga elepante dahil sa kanilang malaking temporal lobes na parte ng kanilang utak. Ito ang responsable sa pagbuo ng kanilang memorya at emotions. Mayroon din silang highly developed na hippocampus na nag-e-encode ng mga mahalagang karanasan bilang long-term memories. Kaya nilang matandaan ang mga eksaktong lokasyon kung saan sila kukuha ng tubig, mga daanan tuwing panahon ng migration at maging ang mga tao na nag-alaga sa kanila ay kanilang naaalala kahit nagkahiwalay pa sila ng ilang dekada. Kaya rin nilang makilala ng hanggang sa 30 kapwa nila elepante kung ito ay kanilang makita o maamoy. Hindi lang ito isang perk, kundi bahagi ng kanilang survival instincts lalo na laban sa banta ng predators. Ilan lang ito sa mga patunay kung bakit isa ang mga elepante sa itinuturing na pinakamatalino sa Kingdom of Animals sa buong mundo. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Sa iba pang mga balita, umapela ang pambansang pulisya sa publiko na magsalita kung may nalalaman kaugnay ng investigasyon sa flood control scandal. Ang iba pang detalye sa live report ni Edniel Parosa. Edniel? Hinamo ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga lumahok sa mga nagdaang rally kontra katiwalian na tumulong sa pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Tinawagan si Nartates sa publiko, mapapro o anti-government man umano, na magbigay ng impormasyong makapagtuturo sa pag-aresto sa mga natitira pang mga nasasakdal. Ginawa ni Nartates ang pahayag sa Camp Crame kasabay ng panigurong handa ang PNP sa posibleng ikatlong bugso na malakihang mga kilos protesta. Sa ngayon kasi, ito pa sa mga inisyuhan ng warrant of arrest sa Digang Bayan ng at large, 3 ang nasa bansa at 4 ang nasa abroad, kabilang na si dating Congressman Saldico.
liban sa mga ipinaaresto ng batas. Sinabi ni Nartates, tabukas din ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa iba pang asiste wala sa publiko. Pakinggan natin ang acting chief ng PNP. Lalo na dito sa ating pinoprosecute ng mga kaso kung meron man silang nalalaman sa Philippine National Police, yung ICI po natin ay open for any information to for a good prosecution at pag-release ng mga nasasaktan. Samantala, nandito pa rin tayo sa Camp Crame kung saan inaantabayanan ng pagharap ng Pambansa Pulisya at liderato ng Interior Department para sa panibagong balita at pagharap nga sa media. Antabayanan natin kung anong kanilang anunsyo ngayong hapon na ito ng Martes. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Pumalo na sa mahigit 1,000 ang naitalang nasawi punsod ng mga pagbaha at pag-ulan sa Southeast Asia, kabilang na ang mga bansang Indonesia, Thailand, Malaysia at Singapore. Yan ang iba pang napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Southeast Asia, umakit na sa mahigit 1,000 natatalang casualty mula sa managanap na pagbaha at mudslide sa 4 na bansa sa Indonesia, Thailand, Malaysia at Sri Lanka. Kung saan si Indonesia pa lamang ay pumalo na sa mahigit 600 ng death toll, ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa nito isinasailalim sa national emergency, sa kabila ng mataas na bilang ng mga nasawi at ilan pang mga nawawala. Habang humihingi naman ng tulong mula sa ibang bansa ang Sri Lanka mula rin sa epekto ng pagbaha at labis sa pag-ulan sa kanilang bansa. Matatandang nasirang nasa halos 200,000 kabahayan bunsod ng Cyclone Ditwa na umagupit sa kanila kamakailan. Samantala, nailigtas naman ang dose-dose ng usa o roe deer sa Siberia matapos manganib sa epekto ng climate change. Yan ay matapos paunti-unting matunaw ang yelo ng isang frozen lake dahilan para maging madulas ang ilog na siyang naging mapanganib para sa mga residente gayon din sa mga wildlife animal. Natural para sa mga bansang nasa Northern Hemisphere kung saan matatagpuan ang Siberia na maging malamig ang klima. Ngunit ang dahil sa epekto ng global warming ay sa nitong malaking suliranin sa ilang parte ng mundo maging sa bahagi ng Europa at Amerika. Sa iba pang balita, sa pagpasok naman ng Disyembre, ramdam na rin sa bansang Austria ang Kapaskuhan matapos pailawan ng isang pamilya ang kanilang bahay na tinatawag nilang Christmas Wonderland, kung saan nagdingning ang nasa halos 1 milyong Christmas lights at 250 inflatable figures para gawing atraksyon ng mga residente at turista. Ang bansang Austria tulad din ng Pilipinas na ipinagdiriwang din ang araw ng Kapaskuhan tuwing December 25, gayong isa rin itong secular o Catholic-centric na bansa. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Heto naman, homecoming fit for a Queen na paniguradong marami na ang nag-aabang sa idaraos na homecoming parade para kay Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo. Ang ruta ng parada ngayong hapon sa Maynila at Pasay sa report ni Showbiz Angel. Masisilayan sa kahabaan ng Taft Avenue sa Maynila hanggang sa Mall of Asia ang ganda ng binansagang pambansang manika na si Atisa Manalo ngayong hapon. Ang ruta ng parada para kay Miss Universe 2025 third runner-up magsisimula sa ganap na 1:00 ng hapon sa Manila City Hall na dadaan sa United Nations Avenue, Pedro Hill, Quirino, Vito Cruz at Hill Puyat. Habang magpapatuloy ang homecoming parade 3:30 p.m. sa Mall of Asia sa Pasay, naiikot sa MOA Complex na dadaan naman sa Ocean Drive at Pacific Drive. Gayon din sa Main Mall, North at South parking buildings. Biro nga ni Atisa sa mga aattend na fans o kung tawagi Atistahins, ano kaya ang excuse niyo sa school at sa trabaho ngayong December 2? Magunita na noong November 24 sa Ninoy Aquino International Airport, mainit ding sinalubong ng fans ang pag-uwi sa bansa ng beauty queen na tubong Quezon Province matapos ang kanyang naging laban sa 74th Miss Universe na ginanap sa Bangkok, Thailand. Abangan sa aming pagbabalik, pondo para sa mga biktima ng kalamidad isusulong sa 2026 National Budget. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV
Network News. Kumpiyansa si Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian na mabilis makakalusot. Sa Bicameral Conference Committee ang paglalaan ng pondo para sa mga napuruhan ng mga nagdaang bagyo't lindol. Tiniyak din ng Senado na haharangin ito ang anumang tangka ng kahina-hinalang budget provisions gaya ng nangyari noong 2025 national budget. Ang mga detalye tinutukan ni Raymond Dadpaas. Malakas ang suporta mula sa mayorya ng mga senador ang kagustuhan na gawing prioridad na paglaanan ng pondo ang mga lugar na sinalanta ng mga bagyo at lindol. Ito ang nakuhang feedback ni Senador Sherwin Gatchalian, ang chairman ng Senate Committee on Finance, mula sa mga kasamaang senador lalo na sa mga naapektuhan ng bagyong Tino, Uwan at lindol sa Cebu. Kabilang ito sa kanilang pagtutunan ng pansin pagdating sa Bicameral Conference Committee o BICAM hinggil sa 2026 national budget. Sabi ni Gatchalian, malakas ang panawagan para suportahan ang mga lugar na tinamaan ng kalamidad dahil matindi ang pangangailangan nila sa larangan ng social services, medical assistance at pansamantalang hanap buhay. Umaasa ang senador na hindi ito matinding pagdedebatihan sa BICAM. Ang kailangan lang ay matiyak kung saan kukunin ang pondo. Pagdating sa BICAM, hindi papayag ang Senado sa mga alien provisions gaya na nangyari dati sa AKAP na bigla na lang sumulpot at bilyones ang inilaan na pondo. Binigyang din ni Gatchalian na kung ano lang ang disagreeing provisions ng House at Senate version ng budget, ayon lang ang kanilang tatalakayin sa BICAM na itinakda sa December 11 hanggang 13. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ng mga otoridad ang dalawang high-value targets sa Davao City. Nasabat mula sa mga ito ang higit kalahating milyong pisong halaga ng iligal na droga. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Naaresto ang dalawang high-value target ng drug personality sa isang anti-drug operation na isinagawa ng Regional Special Enforcement Team Davao City Office at Seaport Interdiction Unit Turil ng Philippine Drug Enforcement Agency 11, katuwang ang City Mobile Force Company ng Davao City Police Office kahapon Disyembre 1, 2025. Sinabi ng PDEA na dakong alas 2:50 ng hapon, nagsagawa ng operasyon sa Dacodaw Compound, GP Laurel Avenue, Lanang Davao City, kung saan naaresto si alias Rick, 44 anyos, matapos magbenta na isang vape na naglalaman ng hinihinalang marijuana oil na nagkakahalaga ng 4,000 pesos sa isang PDEA agent na nagpanggap na buyer. Nahuli din sa operasyon ang kanyang kasabwat na si alias Jack. Nasamsam mula sa masuspek ang 5 vape na may hinihinalang marijuana oil, 9 na vacuum sealed na pakete ng hinihinalang tuyong dahon ng marijuana na may bigat na humigit kumulang 455 grams, isang transparent na pakete ng tuyong dahon ng marijuana, 6 na transparent na pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang 70 gramos, drug paraphernalia at mark money. Maharap ang dalawang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang aktibong miyembro ng New People's Army sa Samar ang nagpahayag ng suporta ngayon sa gobyerno matapos nito ay kusang sumuko sa otoridad sa kasundaluhan ng 3rd Infantry Battalion sa San Jorge, Samar. Ang nasabing former rebel ay kilala sa kanyang alias sa si Chast at isa itong member ng Squad 2 Yakalpatan SRC Browser ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Kasabay ng kanyang pagsuko ay isinurinde rin ng nasabing NPA ang kanyang mga armas, isang M16 Assault Rifle, K69 Submachine Gun Rifle magazines, ammunition at mga war materials. Ayon sa 3rd Infantry Battalion, ang nasabing NPA ay nahimok na sumuko dahil na rin sa apila ni Brigadier General Arlino Sindaychego ng commander ng 81st Infantry Brigade sa mga natitira pang NPA sa Samar na sumurinder at isurrender ang kanilang mga armas.
ang panawagan ng opisyal dahil na rin sa serye ng armed encounters na naganap sa Gandara noong November 22 hanggang 23 kung saan, kung matatandaan, napatay ang 2 miyembro ng NPA at nasabat ang matataas na uri ng armas, assorted war materials at personal na gamit ng nasabing miyembro ng New People's Army. Kumitido ngayon ng batalyon na susuportahan ang mga surrenders sa pamamagitan ng programa ng gobyerno. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Shane Galit Bantaya ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, malaking panalo ang inilista ng Gilas Pilipinas matapos talunin ang Guam sa pagtatapos ng unang window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kasabay nito, inanunsyo na rin ni Japeth Aguilar ang pagreretiro sa national team matapos ang 16 na taon. Narito ang report ni Matchpoint, Mili Borja. Tinambakan ng Gilas Pilipinas ang Guam with 95-71 final score sa pagtatapos ng unang window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Ateneo Blue Eagle Gym noong Lunes. Magugunitang nauna ng tinalo ng Gilas ang Guam at 87-46 sa kanilang unang paghaharap. Pinangunahan ni Justin Brownlee ang Pilipinas sa kanyang 20 points, 5 rebounds, 7 assists at 2 steals, habang nag-ambag si Dwight Ramos na 19 points sa 7 rebounds. Lumambang na ang Gilas at 50-36 pagpasok ng first half, pero nakapagbawas ang Guam sa ikatlong quarter sa pangunguna na Jericho Cruz. Nakapagbuo pa ng run ng Guam sa umpisa ng fourth quarter sa pamamagitan ni Takuma Simon at Ty Wesley, pero agad na nakabawi ang Gilas sa opensiba ni Dwight Ramos at Justin Brownlee upang seryohan ang panalo. Samantala, bago magsimula ang laban kontra Guam, inanunsyo ni Japeth Aguilar ang kanyang pagre-retiro sa national team. Ang 38-year-old na Barangay Ginebra forward ay nagsimula sa national team noong 2009 bilang bahagi ng original Smart Gilas Pilipinas sa ilalim ni Coach Raho Toroman, kasama sina Chris Chu at Marshall Lassiter. Sa kanyang paglahok sa Gilas, nakatulong sa Aguilar sa pagkamit ng Pilipinas ng silver medal sa 2013 FIBA Asia Championship at ng gold medal sa 2022 Asian Games, 2019 Southeast Asian Games at 2011 at 2017 SIABA Championships. Isa rin si Aguilar sa mga natatanging manlalalong nakalahok sa 3 FIBA World Cup noong 2014, 2019 at 2023, kasabay ni Junmar Fajardo sa naturang record. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, agad namang bumuhos ang congratulatory messages para sa aktres na si Carla Abellana na soon-to-be bride. Ang pasilip ng Kapuso star sa kanyang diamond engagement ring sa report na ito. Engaged na ang aktres na si Carla Abellana. Eksaktong unang araw ng Disyembre, binahagi ng Kapuso star ang kuhang larawan suot ang isang diamond ring. Hawak ang kamay ng kanyang fiancé. Nananatili namang mystery guys sa publiko ang muling nagpatibok sa puso ni Carla na minsan itong naikwentong matagal na niyang kakilala. Sa anunsyong ito agad bumuhos ang pagbati mula sa kanyang mga kasamahan sa industriya. Gaya ni na Jody Santa Maria, Barbie Forteza, Rian Ramos, Megan Young at Max Collins. Last October, nausisa na rin si Carla tungkol sa haka-hakang muli siyang magpapakasal. Ngunit hindi nagbigay ng direktang sagot ang aktres. Kung matatandaan, taong 2022 na magwakas ang kanilang relasyon ng ex-husband na si Tom Rodriguez. Para sa MBC TV Network News, ito ang showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan na po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Meron na lamang tayong 23 araw bago magpasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Miyerkules para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.